So, ayan, nagtatanong na siya. Ito na nga. Ano ba yung Talia? So, ayan, story why hindi pala pregnant. So, ayan, story time na tayo. Ayoko talaga kasi mag-story time nung April. Kasi baka isipin nyo, ini-April Fools ko ang pagbubuntis, which is never kong gagawin. Kasi nga, syempre, ayoko naman gawing joke ang buntis-buntis na ganyan. So, ayun, nag-false positive kasi ako. So, nung nag-PT ako, kasi nga delay ako nun, nag-PT ako, tapos nag-positive siya. Ang gamit ko pang PT nun is yung mamahalin. Kaya sinong mag-aakala na mag-false positive siya. Then, syempre, yung asawa ko, sobrang tuwang-tuwa. Although, talagang mindset namin na last na talaga, 3 lang. Pero yun, syempre, blessing yun. Ako parang bang masaya ako na, ito na naman, parang ganon. Pero yung asawa ko, nakita niyo naman sa video, gulat na gulat siya, pero tuwang-tuwa din talaga siya. And, ayun. Di, syempre, alagang-alaga na naman ako noon. Kasi nga, pagbuntis ako, sobrang talagang ayaw niya ako pakilusin. Alagang-alaga niya ako, ganyan. Kumbaga, binibaby ng todo. So, ngayon, nagpa-massage ako sa spa. Nagpa-foot spa ako noon. Tapos, ano nga yung nangyari? Nagpa-foot spa ako. Tapos, nagpa-back massage ako. Pero sabi ko, wag diinan yun sa may chan. Kasi, mindset ko naman, bagong buntis pa lang. So, pwede pa ako magpa-massage. Yun. Kasi alam nyo ba guys, kay Nat, kay Talia, kay Natanya, lagi ako nagpapamassage kahit buntis ako. Sobrang hilig ko kasi magpamassage. Pero syempre, pinapaingatan ko lang yun sa parteng lower back, ganyan. Tapos, may ganitong nangyari. Habang minamassage ako, sabi ko, Lord, nagpray ako. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Pero kung kukunin mo ko, kumbaga, alam niyo na ibig ko sabihin, kung kukunin niyo ako dahil sa pagbubuntis ko na to or panganganak ko na to para sa 4th baby, wag na lang muna. Kasi syempre, andyan yung anak ko, si Natnat, si Natanya, si Talia, ba diba? So, syempre, parang panalangin ng isang ina ba, ganun. Tapos, pagkatapos kong i-massage, nagpunta ako sa CR and pagtingin ko, ang daming red dun sa toilet. So, alam niyo na ibig sabihin nun, bawal yata banggitin dito So, ang daming red. Nagulat ako, sabi ko, syempre mindset ko nun, buntis ako, diba? So, anong nangyari nung gabing yon, chinat ko yung asawa ko, sinend ko sa kanya yung picture nung red. Tapos, sobrang dami, kasi madami talaga akong mag-mens, ganun. Marami akong mag-menstruation. So, ayun, pumunta agad yung asawa ko, nasa shop siya nun nagbabantay nung store. So, pumunta agad siya, and ayun, dinala niya agad ako nun sa ospital, sa TMC. Tapos, nagpa-ER agad ako nun, kasi nga, syempre, mindset ko nun, buntis kami, Preggy Bells. Tapos ayun, nagpa-confine nga ako. Tapos hindi pala ako nagpa-confine, nagpa-ER ako. Tapos sabi ko kung pwedeng may ultrasound. Kaso nga walang ultrasound, hindi ko alam kung linggo ata nun. Basta walang ultrasound that day. Kinabukasan pa raw. And gusto akong i-admit kasi nga syempre kung dinudugo, di ba, ganyan. And pinakita ko nga yung PT. So sabi ko baka pwede pong di ba nasa ER na ako. Kinuha na nila ako ng urine sample, ng blood test kasi serum. Kumbaga yung sa dugo, dun mo daw kasi masusure kung buntis o hindi. Kaso nga lang, 3 days pa kasi send out siya. Isa-send sa ibang hospital, dun siya itetest, then i-update lang ako sa resulta. Tapos, ayun nga, nag-urine test ako, negative. Sabi ko, hala, bakit negative? Sabi ko ganun. Di ang mindset na nga namin, nakunan ako, ganyan. Yun na nga yung mindset namin. Tapos, syempre natatakot ako kasi marami rin yung may kakilala ko nagka-EC, TOPIC, na pregnancy pala. So, may mga ganun na magre-red-red ka. Tapos, ayun, nasasad na ako nung kinakabahan ako. Parang gusto ko magpa-confine kasi nga, ang daming red, ganyan. Tapos, ayun, nasa ER nga kami nun. Tapos, lungkot-lungkot, ganun. Sabi ko, ayoko magpa-confine kasi nung day na yun is, ano ba yun? Parang, yung araw na yun is, yung parang 8-month ni Nathaniel. So, syempre may handaan kami nun sa bahay and nandun yung magulang ko, mga kapatid ko, and umuwi kami nun. Tapos, ayun, paglabas nung serum test, ayun na nga, negative talaga. So, ibig sabihin, hindi po talaga ako na preggy. Parang nag-false positive lang talaga yung PT. Ang mali ko kasi, isang PT lang yung ginamit ko, hindi ko 2 PT. Kasi nga mindset ko, mamahalin yung PT na ginamit ko. Unlike yung mga PT na ginagamit ko before ka na Natalia, yung parang maliit lang. Ito yung medyo malaki, tapos yung nakasulat talaga na preggy, gano'n. So, nag-false positive siya. Kasi sure ako na hindi rin ako daw nakuna, Tapos nagpa-ultrasound pa ako, trans-V. So, sabi, wala nga daw bahay bata, hindi nga daw talaga, parang ganyan. Wala nga daw talaga. So, sabi ko, okay. So,
napakalakas ko talaga kay Lord. Kasi parang feeling ko, nag-positive talaga siya. And dahil nga sa prayer ko habang nagpapamassage ako, sabi ko, Lord, kung kukunin mo nga ako, dahil nga syempre, ganyan, delikado rin magbuntis ang isang tao. Lalo na ako na knowing na 3 beses ako na CS, 'di ba? Pero kasi guys, kada buntis ko talagang hindi ako nahihirapan, hindi ako nai-stress. Kumbaga, sobrang smooth lang lagi ng panganganak ko pag bubuntis ko. And sabi nga rin sa akin ng OB ko, pwede pa daw kasi ang healthy nga daw ng matres ko, 'di ba? Nagpa-ultrasound din ako before, sabi nga is ang ganda nga daw ng matres ko, healthy both ovaries, ganun. So, yun. And kung bibigyan naman syempre ng pagkakataon na mabuntis ulit, okay lang naman sa akin. Kasi nga hindi naman ako nahihirapan, hindi man ako na-stress sa asawa ko, sa mga anak ko, syempre masayaan. Tapos iniisip ko pa, kung kaya mga anak ulit ako, ano kaya ang itsura ng 4th baby? So may mga ganun pa rin akong mindset. And gusto ko kambal, ganun, kasi may lahi kaming kambal. So ayun guys, di nung nalaman kong hindi ako buntis, di okay lang din. Kung buntis naman, di okay lang din. Kasi syempre, kaya naman namin, kumbaga, kaya naman namin ano yung future ng mga bata, kahit sabi nga nung iba, kahit madami, ganyan. Masaya kasi madaming anak, sa totoo lang. And iba-iba kasi sila ng traits, iba-iba sila ng character, ganun. Yung mga characteristic nila guys, sobrang bongga. Like, si Natnat medyo tahimik, singer-singerist. Si Talia naman parang, parang ganun. Basta, tas ang likot-likot, ang bibo, si Nathaniel naman, hindi ko pa namin alam. Pero as of now, mabait. Mababait talaga yung mga anak ko. Mana sa mami. Ayan. So, ayun. Ayoko talagang i-reveal nung April kasi nga, baka sabihin yung April Fools. Ganon. So, ayun. Yun yung dahilan kung bakit ako nagsisi urchins pa rin. Ba't ako umiinom pa rin ng Rosmar Cagayaco capsule. Bakit pa rin ako. Ganyan kasi po, hindi po ako buntis. And hindi rin po ako nakunan. Hindi po. Talagang hindi lang po ako nabuntis. Siya? False positive nga. Ganun. And alam niyo yung may red, ayun, kakalkalin ko yung chat namin ng asawa ko. As in, para siyang si The Flash. From store, takbo agad siya sa akin, tapos dinala niya agad ako sa ospital. Mas kinakabahan pa siya sa akin. Pero syempre, kinakabahan din ako para sa mga bata, di ba? And yun, sa mga nagtatanong din, mga nagko-comment, hindi po kasi kami gumagamit ng mga protect, mga protection. Hindi. Walang ganun. As in, dasal-dasal lang, ganun. So, ayun, para clear, hindi po ako buntis. Ako po ay mom of 3. With my 8 months postpartum body. So, ayun lang.